Ang kapayapaan po ng Diyos ang manatili po sa ating kalagitnaan, mga kapatid. At salamat po sa mabuting pagkakataon na ako po ay makapagbahagi ng akin pong natutunan sa nakalipas po natin na pag-aaral. Humingi po ako ng paumanin kung meron man po ako na masasabi na hindi po karapat-dapat. Regarding po ito doon sa ating last topic na servant or minister and ministry. Nandoon pa rin po tayo sa topic na yon, yung pagiging servant o ministro. Ang ibig sabihin lang po noon ay lingkod, lingkod tayo ng isa't isa. At kung Biblia ang pag-uusapan, mga kapatid, yung matanda ay itinuturing din yun na servant. Yan po ay mababasa natin sa Tito 1:5. Ang sabi po ni San Pablo ay ganito: "Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ka ng mga matanda sa bawat bayan gaya ng ipinagbilin ko sa iyo." Kaya ito po yung bilin ni San Pablo kay Tito na matanda o servant sa loob ng iglesia, na siya ay maghalal ng matanda sa Kreta. Ibig pong sabihin, yung kahalalan dapat manggaling sa tagapangasiwa o nangangasiwa sa iglesia. At si Tito po ang binigyan ng karapatan ni Pablo para maghalal ng mga matatanda sa Kreta. Ang ibig pong sabihin, yung authority na yon galing yun kay Pablo. At ang may pananagutan na mag-manage ng kapatid o mga laga ay yoong pong mahahalal na mga servant o yoong matatanda. At yun naman po yung napag-aralan natin nung nakaraan doon po sa Gawa 20 at 28. Ang sabi po doon, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ibig pong sabihin ng mga matatanda o servant sa loob ng iglesia ay parang magiging overseer po sila. Ang panggagalingan po ng kanilang gagawing paglilingkod ay doon po sa kahalalan na ibinigay po sa kanila ng tagapangasiwa o yung nangangasiwa o yung inutusan ng nangangasiwa. At kailangan po yung paglilingkod na gagawin dapat natin. Kung Biblia ang pag-uusapan sa mga kapatid ay manggaling po yun sa pag-ibig. Gaganap po na tayo ng tungkulin dahil sa pag-ibig. Kaya nga po sabi ni Pablo, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa pag-ibig. At bukod pa po doon, yung sinasabi ni Pablo sa Galatia 5:13. Ang sabi po ni Pablo doon, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo. Kaya yung paglilingkod na gagawin ng matanda sa iglesia o ng servant ay galing dapat sa pag-ibig. Ganon din naman yung mga kapatid. Kaya maglilingkuran tayo sa isa't isa na may pag-ibig. Pero yung focus na dapat na mga matatanda o servant sa loob ng iglesia, dapat ang focus natin ay palaging tayo'y nandoon sa tamang paraan ng paglilingkod, mga kapatid. Kasi meron naglilingkod wala sa paraan. Kagaya po noong binigay na halimbawa ng kapatid na Rodel.
Meron kasing iba-ibang porma ng, paglangoy o yung, swimming. Kailangan tama yung porma ng pagsi-swimming para mas madali kang makarating doon sa, finish line. Kung minsan kasi nagmamadali tayo, eh, doon sa ating ginagawa, doon sa ating pagdestino. Hindi natin nababantayan ng mga kapatid, mali po yoon mga kapatid. Hindi kasi yoon yung goal kaya tayo naging servant. Kaya tayo naging servant ay para bantayan ng mga kapatid doon. Dapat po tayo po yoong manguna sa kanila, i-guide natin sila. Malay niyo magpapasaway naman po yang mga alas na yan 'pag nakita nila yung ating paggawa na nasa tama. Hindi lang naman sa panahon natin, eh, merong mga pasaway. Talagang kahit sa panahon ni Pablo may mga pasaway, eh. Kaya nga po ang sabi ni Pablo dun sa unang Korinto 9:3, "Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas?" Kaya po si Pablo, sinisiyasat siya, ng mga taga-Korinto. Pero hindi naman po nagpasupil si Pablo doon sa mga sumisiyasat sa kanya. Kahit may mga pasaway, mga kapatid, hindi natin dapat itigil ang pagpunta doon sa lokal kagaya ng ginawa ni Pablo. Hindi siya tumigil ng pagpunta sa Korinto. Actually, nakatatlong punta siya sa Korinto. Mababasa po natin yan sa ikalawang Korinto 12 at 14 o ikalawang Korinto 12 at 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Kaya ang hanap ng mga ngaral hindi po yung pakinabang. Ang hanap ng mga ngaral yung mga kapatid. Gusto niya kasi maakay ang mga kapatid sa pagtatapat, eh. Hindi maiiwasan na talagang may mga pasaway talaga. Kagaya ng sa taga-Korinto, meron talagang pasaway. Talagang sinisiyasat si Pablo. Pero ang concern ni Pablo, yung pangangalaga sa mga kapatid, eh. Kaya umabot siya ng 3 beses ng pariyan sa Korinto para lang mabantayan ng mga kapatid. Kaya nga ang sabi ni Pablo doon sa pagpapatuloy, "At ako'y gugugol na may malaking kagalakan at pagugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung ako'y iniibig ko ng lalong higit o kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti." Sabi ni Pablo. Talagang gumugugol si Pablo. Hindi siya nagpapasa doon sa mga taga-Korinto. Kasi ang 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 habol ni Pablo ay yung mga kaluluwa ng mga kapatid. Kahit pa yan pasaway, gusto niya maakay ang mga kapatid. Kaya tuloy tayo dapat sa paggawa, mga kapatid. Huwag tayong ah, hihinto, ipakita natin sa mga kapatid. Mahal natin sila kagaya ng ipinakita ni San Pablo doon sa mga taga-Korinto. Nakita niya, mahal niya talaga yung mga taga-Korinto, eh. Kahit pa may kaunting panunumbat na nagawa si Pablo, pero kahit ganon, talagang gumugugol siya, eh. Mahal niya kasi yung mga kapatid sa Korinto, eh. Kasi alam ni Pablo kung bakit tinawag ang kapatid sa loob ng iglesia, eh. Ang dahil yung nandoon sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Kristo
sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na mga tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na kanila at ating Panginoon. Kaya alam ni Pablo kung bakit tinawag ang kapatid sa loob ng iglesia para magbanal. At yun ang goal ni Pablo na maakay niya sa pagbabanal ang mga kapatid. May mga maloko lang kasi sa Korinto talagang iba't iba kasi yung lahi na nando doon. Pero sabi nga ni Brad Eli, parang ano yun, port city. Kaya may mga iba't ibang wika na nando doon. Pero tinawag ang mga kapatid sa loob ng iglesia, kaya inia-address ni Pablo yung kanyang sulat doon sa mga kapatid na mga magbabanal. Hindi pa rin pinabayaan ni Pablo yung mga pasaway. Dinistinuhan niya pa din. Dapat ang pairalin kasi natin yung pag-ibig, mga kapatid, na natutunan natin sa ating taga-akay. Kahit pa di tayo kinikilala sa lokal na dinidistinuhan natin, pakitaan pa din natin sila ng pag-ibig. Diba yan ay doktrina sa atin ng ating Panginoong Kristo. Huwag lang tayong umibig doon sa umiibig sa atin eh. Dapat pati yung hindi umiibig sa atin, ibigin natin eh. Sa Mateo 5:46, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung kayo'y iibig sa mga nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga manhihingin ng pulis? Kaya dapat pati yung hindi umiibig sa atin ibigin natin eh. Di po ba may kwento nga ang kapatid na Eli doon sa nadistinuhan niya. Meron po siyang kapatid na nakikita na labas ng labas pag may tumatahol ang aso. Sabi ni Brode, ginawa ng kapatid na Eddie, sinaway niya. Ang ginawa naman ng kapatid, isinumbong siya sa kapatid na Perez. Ang ginawa naman ng kapatid na Perez, hindi inalis ang kapatid na Eddie doon sa dinidistinuhan niya. Ilang taon doon, ang nangyari, tumibay ang mga kapatid doon sa dinidistinuhan ng kapatid na Eddie. Kaya yung tungkulin mga kapatid, na lalaki pa natin ang pag-ibig. Tandaan na natin, paglilingkod natin doon sa pinahalagahan ng ating Panginoong Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya mahalaga mga kapatid na huwag nating mapabayaan yung pong ating dinidistinuhan. Loobin nawa ng Diyos, humingi tayo ng tulong sa Diyos na sa tulong at awa niya ay bigyan tayo ng karunungan para tayo ay makapagpatuloy. Bigyan tayo ng lakas ng loob para tayo makapagpatuloy doon sa ating dinidistin. Hanggang dito po muna. Salamat po sa Diyos at pasensya na po kung meron po akong nasabi na hindi karapat-dapat. Salamat po sa Diyos.